Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Ano kaya mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang ating matatanto. Spirit guys, send me messages. Anong love connections, lessons in life and guidance ang nais ninyong ipabatid sa amin? Mga aral sa buhay, pag-ibig, mga gabay. Spirit guys, send us messages. Ano kaya ang nais ninyong iparating sa aming mga mensahe? King of Wands. Two of Cups. Ten of Wands. Chariot. Moon. Page of Pentacles. The Empress. Two of Pentacles. Eight of Cups. The Hangman. Page of Cups. Bottom of the deck, Death. Ten of Wands. Sobrang bigat na ng pasanin mo. Yung sa relasyon ninyo, ikaw yung mas nagdadala ng, sabihin natin, ng matinding kalungkutan, ng pagdurusa, mabigat na pasanin. Yan, bitbit na yan sa ulo mo yung Ten of Wands. So, ibig sabihin yan, sobra ka nang nagsasuffer sa relationship na yun. Kasi yung person mo, maraming itinatago sa'yo. Ang dami niyang mga sekreto, ang dami niyang mga lihim, na maaring hindi mo pa totally alam at kilala tong taong to. Ang dami niya tinatago sa'yo, ang dami niya mga sekreto, kaya sobrang hindi masaya yung pagsasama. No, ang daming mga kalokohan dito. Hindi mo talaga mapagtanto tong taong to. Kaya ang ginawa mo, ikaw na lang umalis sa relasyon na to. Yung una, wala kang ginagawa eh. Kasi maaring minamanipulate ka ng taong to, pero puro kasinungalingan pala. Hanggang sa sobrang bigat na, hindi mo na nakayanan pa, umalis ka na. Ikaw na mismo yung umalis dun sa taong yun. Nilayasan mo na, nilayuan mo na, lumayo ka na sa taong to. Ginawa mo, nagpaka-busy ka na lang para makalimutan mo siya. Maraming opportunities ang dumating sa'yo, mga pagkakataon, trabaho, iba't iba pa. Then, magkakaroon sa'yo ng death. Dito yung kamatayan. Ito yung pagbabago sa'yo. Doon sa naranasan mong hirap, sakit, doon sa taong yun. No, dahil hindi naman talaga naging totoo sa'yo yun eh. No, ikaw doon sa sarili mo, mas naging matatag ka. Ibig sabihin yan, hindi ka nagpakatalo doon sa naranasan mong yun. Bagkos, mas lalo ka naging matatag. Ito yung The Chariot. Ibig sabihin yung up and downs, yung mga pagsubok sa buhay mo na pagtagumpayan mo ng husto. Ang daming opportunities na dumarating sa'yo, kaliwat kanan. Kaya naman sobra nagsumikap ka at dahil doon, biglang may isang taong darating sa'yo na nag-e-express ng kanyang feelings para sa'yo. Ito yung taong sobrang passionate niya. Mararamdaman mo sa kanya dahil ine-express niya totally yung feelings niya sa'yo.
Mahuhulog ang damdamin mo sa taong to kasi mararamdaman mo mapagmahal siya eh. Magiging kayo ng taong to. Two of Cups. You are sharing the same feelings, nag-uumapaw na damdamin. At maaring magbubunga ang inyong pagsasama or pagmamahalan. Itong taong to, maaaring, sabi natin, makakatuluyan mo na. Siya yung the right one para sa'yo. Ganun lang naman kasi kapag ka meron isang person sa buhay mo na sobrang toxic, hindi totoo, puro kasinungalingan, diba? Alisan mo na yung taong yun. Huwag mong hayaang pitpitin at hayaang mag-suffer ka ng gusto dun sa relasyon na yun. Lalong-lalo na't hindi naman totoo sa'yo. Kaya mas minabuti na alisan mo yan. Magpaka-busy ka muna to forget that person, to focus to yourself. Palagi sinasabi, self-love and care is the highest way to raise your vibrations for you to become attractive. At yun nga ang nangyari, na-attract mo yung tamang tao sa'yo. Pinagsasaluhan nyo ngayon ang isang masaya, punong-puno, nag-aalam na damdamin, nag-uumapaw na pagmamahalan at magbubunga yun. Etong the Empress na to signifies a sign of pregnancy. Magbubunga ang inyong pagmamahalan with the right one. Ibig sabihin lang po niya na huwag kayong magpakamartir sa isang taong wala naman talagang tunay na pagmamahal sa'yo. Yung ginagamit ka lang. Yung niloloko ka lang, di ba? Ba't ka magpapakamartir sa taong yun? Minsan, kailangan mas pinapairal yung kaisipan. Ayan deception Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Ito yun Yan yung person mo before. Deception. Mapagbalat kayo. Hindi tunay. Meron lang nakamaskara lang. Nakala mo mabuti siya. Pero di pala. Ang dami palang kalokohan sa buhay niya. Huwag niyong pairalin pagka ganun yung emotions niyo. Mahal ko siya kasi ganyan ganito. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga mahal. Niloko ka lang. So kapag ganun, mararamdaman mo yan. Meron kang gut feeling niloloko lang ako ng taong to. Ramdam mo yun Huwag mo nang hayaang pakatagal ka pang mag-suffer sa ganong klaseng relasyon, di ba? Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ito yung mangyayari sa inyo nitong King of Wands. Itong bagong person na to. Okay, parang ayan. Expressing your feelings. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture with this new person, with the right one. It will bring you into a relationship which is very passionate because this person is expressing his or her love to you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.